Hello Kahugot, welcome to Kahugot TV at narito na ang pinakihintay na update ng kwento ng buhay at pag-ibig ng Kahugot nating si Matt. Talagang update na lang, maiksi lamang ito pero at least magkaroon tayo ng idea tungkol sa naging buhay ng Kahugot nating si Matt sa nagdaang 10 o 11 taon ng kanyang buhay mula nung una siya magpadala ng kanyang kwento sa CLS. So narito na ang update ng kwento ng buhay at pag-ibig ng Kahugot nating si Matt. At ito'y hatid sa atin ng Kahugot TV, the Kahugot YouTube channel. Magandang oras sa iyo at sa lahat ng masugid mong tagapakinig. 10 taon na rin ang lumipas mula nung mabasa mo sa radyo ang una kong kwento. 29 years old ako noon at ngayon ilang buwan na lang, 40 na ako. Noong mga panahong yon ay mahusay pa ang aking kamay sa paghawak ng ballpen. Naalala ko pa yung 18 gabi kong sinusulat yung kwento ko sa yellow pad paper. Ginagawa ko yun bago ako matulog. Tinutokso nga ako dati ni Jasmine eh. Napaka-corny ko daw. Hindi kasi siya mahilig sa CLS noon. Wala din siyang hilig sa musika. Iniiwasan niya kasi naaalala daw niya yung mga gabing nagtatrabaho pa siya sa videoke bar. Yun yung bahagi ng buhay niya na gusto niyang makalimutan. Panonood ng TV at pagko-cross-stitch ang libangan niya noon. At kapag inip na sa bahay ay nagpupunta siya sa Tugigaraw para daw madalaw ang mga kaibigan niya. Itong kwento ko ngayon, Kuya Bono, ay hindi ko may papangakong kasing haba pa rin ng una kong kwento. Matigas na ang mga daliri ko para humawak ng ballpen. Mahirap na para sa akin magsulat. Tumigas sa mga daliri ko dahil sa araw-araw na paghawak ng liabe, katala, at iba pang mga tools sa pagmemekaniko. Mabagal din ako mag-type sa cellphone, pero sure ako na maisusulat ulit ang update ng kwento ko. Pero hindi ako ang magsusulat. Ididikta ko lang sa aking little secretary. Siya si Matthew. Teo ang palayaw na ibinigay sa kanya ni Mama. Siya ay ka-birthday ko pa at mag-11 years old na siya sa April 8, 2022. At ako naman ay magpo-40 na. Maganda ang cellphone ni Teo. Regalo yun sa kanya ni Ate Faith. Sayang nga kasi that time pinag-iipunan ko talaga ang pambili ng smartphone para kay Teo, kaya lang naunahan naman ako ni Ate Faith. Deserving kasi talaga ni Teo ang mga espesyal na regalo dahil mabait at matalino siyang bata. Sa mga nakaraang 4 na taon ay ako ang nagsasabit ng medalya niya at sangkaterbang ribbon tuwing school closing ceremony. Lagi siyang first honor, best in math, best in science, at napakaraming most. Nito lang nagdaang taon ako hindi nakapagsabit ng medalya niya dahil wala namang naganap na totoong closing program dahil nga sa pandemya. At sa ngayon ay puro module ang inaatupag niya sa maghapon. Pero tuwing gabi, bago kami matulog sa aming kama ay nagkukwento ako tapos tinatype naman niya. At sure ako Kuya Bono na sa susunod na linggo ay maisisend na namin sa'yo itong update ng kwento ng buhay at pag-ibig ko.
Jasmine noong 2011. Ginastusan ni na Ate Faith at Kuya Harry. Panay ang kontra ni Mama noon, maging si Ate Melba na noon ay sekretarya ng barangay at naging close friend ni Mama. Taklesa si Ate Melba at nagtitimpi lang ako noon sa mga naririnig ko sa kanya noong naghahanda pa lang kami para sa kasal. Isa sa narinig ko sa kanya na nagpasingkit na mga mata ko ay ang salitang, hindi naman deserve ni Jasmine ang ganyang kasal. Dati lang naman siyang GRO. At saka dapat hindi puti ang gown niya. Dapat brown. Kung hindi lang ako marespetong tao, Kuya Bono, ay baka nakatikim sa akin si Ate Melba noon. At baka napagsabihan ko rin sana ang aking ina. Napupundi kasi ako noon doon sa idea na bakit hindi nila ako isaalang-alang na lang. Kung hindi nila tanggap si Jasmine, sana para man lang sa akin, manahimik na lang sila. Mahal na mahal ko si Jasmine noon, Kuya Bono. Siya ang lahat sa akin, kaya't nasasaktan ako sa mga nakikita at naririnig kong panlalait kay Jasmine. Kaya lang, makaraan ng kulang 2 taon, Kuya Bono, ay hindi ko inakalang isa na rin ako sa mga taong galit kay Jasmine. Pero mas galit ako sa sarili ko doon. Mas nilalait ko ang sarili kong katangahan. Pinakasalan ko pa. At ayon kay Ate Melba ay isa ang kasal namin sa pinaka-engranding kasal na naganap sa barangay na ito. Pero after 23 months ng pagsasama namin, nalaman ko, niloko lang pala ako ni Jasmine. Sana'y di na lang kita nakilala. Sana'y di na lang kita nakasama. Sinaktan mo lang ako. Sana'y di na lang kita. Nagsimula ang lahat nung lumalaki na si Maroon, ang batang isinilang ni Jasmine na akala ko ay anak namin. Habang lumalaki, lalong nagkakaroon ng distinction ng mukha nito at hindi ako, hindi rin si Jasmine ang kahawig niya. Tapos humahaba ang buhok at nagiging kulot. Saan niya nakuha yung kulot na buhok? Hindi ka naman kulot. Hindi rin kulot si Pokpok. Ganito ang pagtatakang tanong ni Mama noon. Ganon niya tawagin si Jasmine kapag hindi nakaharap si Jasmine sa kanya. Baka napaglihian lang. Sabi ko na lang kay Mama noon sabay ngiti kasi naaalala ko naman talaga noon na noong naglilihi pa lang si Jasmine, kapag nakahiga na kami ay ipapasok niya ang kamay niya sa loob ng short ko para lang laro-laruin ang buhok ko doon hanggang sa makatulog na siya. Nakakatawaman, Kuya Bono, pero inisip ko talagang pinaglihi lang ni Jasmine si Maroon sa bulbul ko. Natatawa si Thea sa part na ito, Kuya Bono. Tinatanong pa ako kung itatype daw talaga niya yung word na yon. Sabi ko, ini-edit nyo naman bago nyo basahin ang kwento. So, balik tayo kay Jasmine. Hindi rin siya nakatiis at siguro hindi na rin talaga siya masaya dahil sa pagtrato sa kanya ni Mama at iba pang tao dito. Nag-alsabalutan siya at ang sabi niya sa akin ay uuwi na lang siya ng Bohol. Bakit, Jasmine? Huwag mo na lang kasi silang pinapansin. Pagsasawa rin yung mga yan. Para yun lang iiwan mo ako. Kasal tayo, may anak tayo. Natigilan siya sa pagkarga ng mga damit niya sa malaking bag. Dahan-dahan niyang inangat ang mukha niya para tumingin sa mukha ko at ang sabi niya, Matt, tama sila. Hindi mo anak si Maron. Ano? Sorry, Matt. Mahal kita. Dakila kang lalaki. Wala akong maipipintas sa'yo.
Pero may bahagi ng nakaraan ko na hindi ko pwedeng takasan. Hayaan mo na lang akong umalis, Matt. Mas magiging maayos ang lahat kung mawala kami ng anak ko dito. Jasmine, totoo ba talaga? Tanong ko pa pero ang sagot niya, mag-asawa ka na lang ulit, Matt. Para magkaanak ka ng sayo talaga. Gusto kong saktan si Jasmine noon, Kuya Bono, pero nagpigil ako. Hindi ko siya pinigilan noong umalis siya, lalo na nung masabi niyang naghihintay daw sa kanya ang totoong ama ni Maron. Hindi ko alam ang kwento tungkol doon. Hindi ko na inalampa kahit na marami ding tanong sa isipan ko. Nag-text pa siya kinagabihan. Humingi ng tawad at nagpasalamat pero hindi ko na nireplyan. Noon ulit umiksena si Chona. Lagi na namang nagpupunta sa bahay namin. Nung una, si Mama ang binola niya. Nagalit na dati si Mama kay Chona kasi nalaman daw ni Mama ang totoong ugali ni Chona nung tumira si Mama sa kanila. Hindi ko alam kung paano ulit siya naging okay kay Chona. Naging magka-vibes ulit sila. At ang hindi ko gusto ay muli akong pinagtutulakan ni Mama kay Chona. Ang sabi niya, matanda na ako, Matt. At ikaw, nagkakaedad ka na rin. 30 ka na. Mahirap ang nag-iisa, Mateo. Nilingon ko lang si Mama noon. Hindi na ako nagsalita kasi alam ko naman na kung saan patutungo ang usapan na yon. Pero, hindi perpektong babae si Chona, Mateo. Pero, nakita mo naman, gustong gusto ka pa rin hanggang ngayon. Kahit kasal ka na, ikaw pa rin ang gusto niya. Paano nga, Ma? Wala namang nagkakagusto sa kanya. Anong wala? May mga manliligaw si Chona pero ayaw niya. Ayaw niya sa mga yon. Hindi ko na lang ulit sinagot si Mama sa sinabi niyang ito pero, Mateo anak, bigyan mo ng pagkakataon si Chona. Kesa naman sa tumanda kang nag-iisa. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely, I'm Mr. Lonely. Wish I had someone to call on the phone. Maging si Mang Marzan na siya pa ring boss ko noon, Kuya Bono, sa talyer ay sang-ayon din na patulan ko na daw si Chona. Kay Mang Marzan ako ginanahan sa pakikipag-usap tungkol doon, lalo na nung sabihin niyang, alam mo, Matt, yung Aling Narda mo ay dating mabait. Nung nililigawan ko pa lang yan, hindi makabasag pinggan. Kung ngingiti tatakpan pa ang bibig. Napakahinhin. Pero nung mag-asawa na kami, aba, lumabas ang totoong ugali. Kung tumalak, akala mo Armalite. Nananakit, masungit, mapagduda. Pero sa kabilang banda naman ay masipag at maalaga. Sapat na yun para punuan yung kulang sa buhay nating mga lalaki. May nagluluto ng pagkain natin, may naglalaban ng damit natin, may nakakasiping tayo kapag gabi.
okay na yun. Dati mo nang gusto si Aling Narda, boss eh. Ako, dati ko nang ayaw si Chona. Paano ko naman siya papatulan? Ganito ang gawin mo, Matt. Una, pag-aralan mong gustuhin yung mga ayaw mo sa kanya. Pangalawa, mahalin mo ang mga bagay na maganda tungkol sa kanya. Pangatlo, isipin mong mahihirapan ka ng makadagit ng dalaga dahil ikaw ay nakasal na. Ang mga dalaga kasi, pangarap ng mga iyan ay makasal. Mahalaga sa kanila ang seremonya sa simbahan at ang makapagsuot ng trahe de boda. Pwede mo namang ipaanal yung kasal nyo ni Jasmine pero magastos yun at matagal. Kaya kung iisipin mo, Matt, maswerte kapat may Chona na sa'yo nag-aabang. Kumbaga palay na ang lumalapit sa manok, Matt. Kaya tukain mo na. Dati naman nang hindi ko sinusupladuhan si Chona kahit na ang totoo ay nasusura ako sa kanya. Pero noong mga panahong yun ay pinakitaan ko naman siya ng maganda. Hindi sa pagmamalabis sa pagsasalita ko Bono pero parang siya ang naliligaw sa akin noon. Madala siya sa bahay at tuwing darating ay madalang kung ano-ano. Ulam, gulay, tinapay, tinapa, kung ano-ano. At isang araw ay nadatnan ko silang tatlo sa bahay. Si Mama, si Chona, at ang nanay ni Chona. Magkakaharap sila sa dining table kung saan may spaghetti, fried chicken at may cake pa. Tapos bigla kong naalala na birthday pala ni Mama kaya ang sabi ko, ay naku ma, sorry, nakalimutan ko birthday mo. Sabi ko kay Mama sabay patong ng dalawang kamay ko sa balikat niya. Pero si Chona ang nagsalita at ang sabi niya, ganon, nakalimutan? Naku naman Matt, grabe ka ha. Baka naman kasi hanggang ngayon si Nora alias Jasmine pa rin ang iniisip mo. Agad ay nagpanting ang tenga ko sa narinig kong yun kay Chona pero that time ay sanay na ako magtimpi sa kanya. So sa halip ay ngumiti na lang ako at ang sabi ko, Chona, mag-iisang taon nang wala si Jasmine. Nakalimutan ko na siya. Sana nga. Pairap niyang sagot. Kumain ka na anak. Luto lahat ni Chona yan. Sabi ni Mama. Kumain nga ako at noong matapos akong kumain ay pinasalamatan ko pa si Chona at ang sagot niya sa akin, kailan ka ba kasi susuko sa akin, Matt? Alam ko namang nilalaman ka lang ng pride mo kaya hindi ka pa nagsasalita. Ikaw din, pag nainip ako, pag-aasawa na ako ng iba. Kala mo maganda ka. Kala mo maganda ka. Ayoko sa'yo, kala mo maganda ka. Nung lumapit ka sa akin parang kakaba-kaba. Ginulat mo si Shiva, ginulat mo. December 23, 2012, Kuya Bono, 2 araw bago magpasko ay tinawagan ako ni Mama. Pinauwi ako dahil nasa bahay daw si Papa. Ang totoo, hindi ko gustong makita si Papa. Pero iba ang tunog ng boses ni Mama noon. Para siyang malungkot kaya humangos din ako ng uwi. At natigilan ako nang makita ko si Papa sa sofa at may kandong itong bata. Yung itsura ni Papa, nakakaawa. Matanda na at mahirap ang itsura niya. Yung damit niya, lumang-luma. Puti yun pero nangingitim. Mahaba na ang balbas niyang halos lahat ay puti na. Ganon din ang kanyang bigote at buhok na halos lahat ay uban na. Nakadama ako ng awa sa kanya. Sinulyapan lang niya ako noon na para bang nahihiya siyang makipagtitigan sa akin. Ano bang problema? Tanong ko sa kanilang dalawa ni Mama.
Ayan, itanong mo dyan sa ama mo. Noon ay inangat ni Papa ang tingin niya sa akin. Matt, iiwan ko sana itong bata sa'yo. Natigilan ako sa sinabi niya. Bakit? Sino ba yan? Kaninong anak yan? Anak namin nung dati kong kinasama. Bakit mo siya iiwan sa amin? Marami ka na ba masyadong anak sa kanya? Hindi nyo na kayang alagaan? Nag-iisa lang to, Matt. At patay na ang nanay niya. Hindi ko na kayang mag-alaga ng bata. Matanda na rin ako at may inaasikaso din akong sakahan doon. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kay Papa noon, Kuya Bono. Gusto ko siyang sumbatan, murahin ulit, pero napakakalmado niya nung time na yon na talagang nakakaawa siya. Bakit hindi mo dun dalhin sa mga kamag-anak ng dati mong kinakasama? Taga Mindanao siya. Masyadong malayo. Mindanao? Di ba sa downstream lang kayo nakatira? Oo, pero yung nanay nito, taga Mindanao. Wala ba kayong mga kaibigan sa downstream na pwede nyong pagpaampunan dyan sa batang yan? Bakit sa amin pa? Ba't bibigyan nyo kami ng problema? Matt, kailangan mo ang batang ito. Ito ang sagot ni Papa sa akin. Ano? Ba't ko naman kakailanganin yung batang yan? Sige na, Matt. Sabad ni Mama. Pumayag ka na. Noon ay lalo pa akong nagtaka dahil sumang-ayon si Mama. Pero naisip ko din kaagad na may ugaling ganun si Mama, ugaling pamartir. Di ba nga, kinaibigan pa ni Mama noon ang totoong asawa ni Papa, si Tita Susan, at naging matalik silang magkaibigan. Sige na, iwanan mo na ang bata. Tila pa utos na sabi ni Mama kay Papa. Umiyak ang bata nung umalis si Papa. Pero nung wala na si Papa ay inusisa ko si Mama kung bakit siya pumayag. At noon, Kuya Bono, ay may nalaman akong sobra kong ikinalungkot at ikinadismaya. Isang bahagi ng kahapon na akala ko'y habang buhay na magdudulot sa akin ng kalungkutan. Hindi raw ako makakabuntis. Kahit kailan ay hindi ako magkakaroon ng anak na akin talaga. Ikinuwento sa akin ni Mama, maliit pa raw ako noon, mga 4 o 5 taong gulang. Sumakay daw ako sa lumang bisikletang pambata, ngunit natanggal ang silyeta o upuan nito at natusok ang balls ko. Dinala daw ako sa ospital noon at ang doktor daw ang nagsabing napinsala ang bahaging yon ng testicles ko na maaaring magdulot ng problema para ako ay makabuntis pagdating ng araw. Hanggang sa maisip ko din ang matagal ko nang ipinagtataka noon pang magbinata na ako, Kuya Bono. Pasintabi po sa mga moralista. Pero nakakapanood ako ng mga X-rated na palabas, mga video, at kinukumpara ko sa akin yung mga lalaki. Sa kanila maraming lumalabas, sa akin konti. Mula noong teenager ako hanggang ngayon, ganun pa rin kakonti. Hindi na payapa ang isipan ko dahil doon, Kuya Bono. Hanggang sa nagpunta ako sa Tugigaraw, makaraan ng 5 araw at nagpa-check up ako. Nabuhayan naman ako ng loob kasi ang sabi ng doktor ay may tsansa pa rin daw ako makabuntis.
Pero hindi kasing dali kumpara sa mga lalaking hindi dumanas ng aksidenteng kagaya ng dinanas ko noon. Ang sabi pa niya, wag daw akong mawalan ng pag-asa. Kailangan lang daw mag-double time kay Mrs. para mas malaki ang tsansang makabuo. Pero inulit niya, hindi kasing dali gaya ng ibang normalang kalagayan. Naisip ko tuloy si Jasmine noon, Kuya Bono. Madalas kasi siyang magpunta ng Tugigaraw kahit noong bago pa lang kami. Siguro ay yung lalaki niya ang nakabuntis sa kanya kahit na halos gabi-gabi kaming nagtatalik noong bago pa lang kami. Binigyan din ako ng doktor ng reseta noon, pampadami at pampahealthy daw ng sperm cells para daw mas malaki ang chance kong mabuntis ang misis ko. Gusto ko pang sabihin sa kanya noon na wala akong misis pero nanahimik na lang ako. Madalas kaming magsagutan ni Mama noon dahil sa mga reklamo niya tungkol sa batang iniwan ni Papa na ang pangalan ay malapit pa sa pangalan ko, Matthew, na binigyan ni Mama ng palayaw na Teo. Asawahin mo na kasi si Chona para may kasama akong nag-aalaga dyan sa batang yan. Abamat, matanda na rin ako. Marami pang ibang gawain dito sa bahay. Hindi ko matututukan yung pag-aalaga dyan kay Teo. Sino ba kasing pumayag na maiwan dito ang batang yan? Di ba kayo? Dahil nga naniniwala kami ng papa mo na kailangan mo ng batang yan dahil ikaw, hindi ka magkakaanak. Magkakaanak ako. Sinabi ng doktor, wag daw ako mawalan ng pag-asa. Sige, sabihin nyo na kay Chona umuwi na siya dito. Aasawahin ko na siya. Aanakan ko siya. Sinunod ako ni Mama, Kuya Bono. Nung oras ding yon ay nagpunta siya kina Chona pero si Chona naman ay nagpa-importante pa. Gusto daw niya na ako ang pumunta at sumundo sa kanya. Sinundo ko naman, Kuya Bono, at nung gabi ding yon ay nag-eksperimento ko agad ako. Inangkin ko kaagad siya kahit wala akong damdamin sa kanya noon. Pakiramdam ko noon ay para akong nanggagahasa pero nakadama ako ng awa at pagkakonsensya nung malaman kong ako pa pala ang nakauna sa kanya. Naging nakakatuwa ang mga unang buwan ng pagsasama namin ni Chona, Kuya Bono. Hindi niya binago ang ugali niya. Ako naman, mas lalo ko pa siyang inaasar. Kadalas naming mag-away pero ako, hindi talaga ako nagagalit kasi sanay ako sa ugali niya. Siya ang totoong nababad trip sa pang-aasar ko. Siya ang totoong nasasaktan habang ako'y tuwang-tuwa kapag nabibwisit ko siya. Kaya lang makaraan ng 2 taon naming pagsasama, Kuya Bono, ay nagbuntis siya at nanganak noong April 7, 2014. Babae naman ang aming baby at malaki ang pagkakahawig nito sa akin. Binigyan ito ni Chona ng pangalang May Ann. Hindi ko alam kung saan niya nakuha. Hinayaan ko na lang siya kasi babae yon. Pero ang usapan namin kapag lalaki ang susunod namin maging anak ay ako ang magbibigay ng pangalan.
December 2014 ay dumating si Oliver galing ng Amerika at siya ang nagmungkahi na pabinyagan na namin si Mayan habang nandito pa siya. Sinagot lahat ni Oliver ang paghanda sa binyag ni Mayan. February 2020 ay nag-abroad si Chona sa Jordan bilang domestic helper. 6 years old na noon si Mayan at nasa pangangalaga naman ng nanay niya pero kuminsan ay kinukuha naman ni mama. Marami daw pangarap si Chona para sa dalawang bata, kina Mayan at Teo na itinuring na rin niyang anak kahit alam niyang kapatid ko ito sa ama. Papa din kasi ang tawag sa akin ni Teo at sa totoo lang, pakiramdam ko din ay anak ko nga siya, Kuya Bono. Napamahal na ito ng sobra sa akin at proud na proud ako sa kanya dahil nagpa-first honor siya kahit na hindi namin siya gaanong natuturuan. Grade 5 pa lang siya sa pasukan pero napakarami niyang alam lalo na tungkol sa mga latest technology. Mahal ko na rin si Chona. Sincere ito. Mula nung manganak siya kay Mayan ay halos sabay naman kaming nagbago sa pagtrato namin sa isa't isa. Hindi nga ako sang-ayon sa pag-a-abroad niya pero mapilit naman siya kaya hinayaan ko na lang. Wala na akong balita kay Jasmine alias Nora. Ang mga kapatid ko sa ama, sina Ate Faith at Kuya Harry, may mga pamilya na rin at maayos sa mga buhay nila. Si Kuya Harry nakapag-asawa ng Espanyola kaya't nandun siya ngayon sa Spain. Si Ate Faith naman ay nakapag-asawa ng arkitektong taga Laguna. Yung mga nakatatanda pa naming kapatid ay okay naman sila. Dati na. Sina Ate Faith at Kuya Harry ay laging nagpapadala ng pera para sa mga bata. Si Papa naman nag-asawa ulit ng byuda pero hindi na sila nagkaanak. Madalang dumalaw si Papa dito sa amin pero alam na rin ni Teo na si Papa talaga ang tatay niya kaya lang ako daw ang gusto niyang Papa. Kaya sabi ko wala namang problema. Mahirap ang malayo sa asawa, Kuya Bono, pero nagtitiis lang kami. Baka sakaling next year ay makauwi na rin si Chona. March 2022 pa naman matatapos ang kontrata niya sa Jordan. Sabi niya babalik pa raw siya pero hindi na lang ako umiimik. Pero ang plano ko, hindi ko na siya papayagang umalis pag uwi niya dito. So ito lang, Kuya Bono, ang update ng kwento ng buhay at pag-ibig ko. Ako'y hamak pa rin mekaniko pero wala naman akong reklamo. Sanay ako sa simpleng buhay at nagpapasalamat ako dahil malakas at malusog pa ang mama ko. Inspirasyon ko rin ang mga bata at sila na lang din ang nakakapagpasaya sa akin ngayon. Nakakapawi sa maghapong pagod ko. So matotal, okay na okay naman kami, Kuya Bono. At sana ganun din kayo. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at maraming salamat muli sa pagbabasa. Gumagalang at nagpapasalamat.
kwento ng buhay at pag-ibig, ha. At maraming salamat sapagkat natutunan mo ring mahalin at pahalagahan si Chona. Alam mo, magandang ayon kesa naman dun sa kwento ni Mang Marsan na dati daw nung siya nanliligaw pa lang sa kanyang asawa ay anong sabi? Hindi makabasag pinggan, napakahinhin, pero nung mag-asawa na sila ay yun na, kung makatalak daw ay parang Armalite, hindi ba? Mas maganda na yung dati mo nang alam yung bad side ni Chona. At congrats sapagkat natutunan mo naman itong mahalin at tanggapin, ano? Ganun talaga ang tunay na pag-ibig, kailangang tanggapin mo yung flaws, yung pangit tungkol sa makakapareha mo sa buhay. At kapag natanggap mo ito at nagawang mahalin ay sa tingin ko wala nang magiging problema. Ganun din ang hinahanap ng ibang babae, hindi ba? May mga flaws sila na kapag natanggap ng lalaki ay mafo-fall sila. Hindi ba? And maraming salamat and isa pa lang, congratulations sa'yo. Ay doon sa nagkaanak ka naman, nagkaputot ka naman, ano? At sa tingin ko ay magkakaputot ka pa ulit sabagat may plano ka naman na kapag lalaki naman ay ikaw ang bibigyan ng pangalan. So ibig sabihin, kinakarid lang pala dapat talaga yun, ano? Upang sa ganun ikaw ay makabuo pa rin kahit na nagkaroon ng problema dati sa iyong testicles, ano? At actually may kakilala din akong ganyan, kaya lang hindi na talaga siya pinalad pang magkaroon ng putot, ano? At sana nakikinig ka at nang sa ganun ay makapagpakonsulta ka rin kagaya ni Matt, ano? At nang ikaw ay mabigyan din ng bitamina na pampahealthy at pampadami ng katas, hindi ba? Kailangan din talaga yan. And Boss Matt, again maraming salamat and congratulations sa magandang buhay at saludo ako sa iyo sapagkat marunong kang makontento sa simpleng buhay. Anyway, ikaw ay dakilang tao lalo na dun sa part 1 ng kwento mo na ang dami mo talagang tinulungan. Ikaw ay blessing sa ibang tao, sa iyong pamilya. At kaya naman sila ay nagbibigay din, nagsishare din ng blessing sa iyo. Maganda yan. Again, maraming salamat, Boss Matt, sa pagbabahagi mo ng update ng iyong kwento. At ngayon sa ating mga shoutout kay Anthony Arabe, ganun din kay Jessa Pajarito of Palawan, also to Evangeline Ortiz of Davao City, Riena Lindaligcon, Giovanna Ruiz, also to Jeliasa de la Vega, Romel Jane Lumakday, Balitbet. Shoutout sa mga Litik Boys ng Larion from Eliasar Barrera. Ayan, mga big type na yata yan. Yung dalawang Jeff, ano? Ng Larion, Cabanatuan City. Advance happy birthday to my tita Baby Cat on the 26th. That's from Riviline Santua of Taiwan. And shoutout also to John Christopher Natividad of Chunan, Taiwan. Also to Mary Joy Caparida, Marlon Romero, Rona Malonda. Shoutout also to Medel Serna. Also sa family ko sa Pangasinan, ito ay mula naman kay Tess Vlog of Taiwan. Shoutout to Mark Anthony Talal at sa kanyang girlfriend na si Vida Marie Malazab. Grace and Sherwin Ablao at sa kanilang baby, shoutout sa inyo. Nelson Guaniza of Ilocos Norte. Shoutout also to Josephine De Leona. Karen Balwas of KSA. To Mark Navarro of Malig Isabela. Shoutout also to Ivy of Lasam. Kay Ravi Jane Revilla of Tuwao at kay Princess Litan of Kingdom of Saudi Arabia. Shout out yung mga friends ko sina Amy Canceran at Sheila Luga na nandyan sa San Pablo at sa Angelica Vinasoy at Ronaldin Mariag na nasa Saudi Arabia naman. Miss you all guys. God bless po. Abangers here in Oman. Siya ay si Moneth Balacanao. Shout out to Valderosa family from John Cloyd Valderosa. Shoutout po Kuya Bono, kasama na rin sina Yen Tuday, Idni Sangdaan, Homer Abuagan from Kalinga po, salamat and God bless always, from Melchor Sangdaan. At kay Albert Gotgotaw Erese, shoutout sa inyo. Paunahan lang sa pag-comment ng shoutout para mapasali kayo next time sa ating mga isa-shoutout. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.